Yun, ngayon super excited nga ako kasi mag-unbox tayo ng bago nating reel. Woohoo! Ang bagong Shimano Mirabel C3000 HG. So yeah, in-order ko to sa Dubai online. Nilabas ng Shimano to mga around October or November 2022. So ngayon, nasa kamay ko na finally at ipapares ko siya sa bagong kong setup. Price, syempre tingnan natin yung price. Nabili ko to sa halagang 40 BD, around 6,200 pesos plus shipping fee. So ito yung mga features niya. Iano ko na lang din sa screen. So unang-una, CI4 Plus body. Siyempre CI4 Plus body, alam naman natin na magaan siya, magaan at matibay. Itong 3000 series na to, nasa around 205 grams. Pangalawa, H-shift na siya, siyempre. Improved gear performance. Silent drive na rin siya, tahimik. Magnum Light rotor. Siyempre meron din to sa mga higher end ng mga model. Kapag nag-reel ka, is magaan yung pag-reel mo, tsaka sensitive. Makikita mo siya sa model ng Twin Power at Banford. Meron din siyang Hagani gear ng Shimano. Baka Shimano yan, syempre. Hagani gear, ito yung malakas at matibay na gear nila. Para sa akin, Shimano reels talaga ako dahil subok na at matibay. Medyo may kamahalan man compared dun sa mga Chinese na reels, pero sulit naman. Abutin talaga ng taon pag ganda gamit. So, lahat mga nabanggit kong mga features niya, available yan sa Banford. So, bakit nga ba ito yung napili ko? Unang-una, budget. Wala akong pambiling Banford sa ngayon. And pangalawa, yung CI4 Plus body. Siyempre, gusto ko magaan at ipapares ko siya sa light rod ko na nakuha ko rin sa Dubai. Ito po siya. Sa ngayon, ang nakakabit dito yung Shimano Banford ko na 4,000 series. Napakasarap gamitin ng reel na to at subok na. Nakahuli na rin to ng malaki. Pero papalitan ko siya dahil ikakabit ko tong 4,000 reel ko sa pang offshore ko na rod na nakuha. I-feature din natin yan dito sa channel natin. Tara, buksan na natin yung ating reel. After natin to buksan, i-upgrade din natin yung handle niya. Talagyan natin siya ng Gomexus power knob. Ito, kita nyo. Nakuha ko to. Unfortunately, 30mm lang. Pero subukan natin kung maganda ba itsura niya kapag kahit 30mm lang yung nakakapit. Tools dito na pagtanggal. Ewan ko kung kapasya to. Pag hindi, kukuha tayo na mas maliit. Tara, buksan na natin. So, meron siyang manual. Of course, hindi natin kailangan yan. Buksan natin yung ito yung box. Ooh. Yeah. Nice. Ganda. Meron din siyang kasamang drag. Para sa drag ba to? Hindi ko alam kung para saan to, guys. Comment down below kung para saan to. Pamalit ba to, pandagdag o kung ano man. Alright. So, kung makikita nyo, nasa kaliwa yung handle niya. Pero syempre, papalitan ko to. So lipat natin kasi ganito yung hawak ko talaga sa rin. Pasok natin. Marunong mag-shoot Pasukan nyo muna sa loob. Pinit. Yun. Pasok nyo muna pala sa loob. Tapos, saan yung shot pinit? Ayun. Yun. Alright. Siyempre, yung lock. So, pwede siyang pang fresh water, pwede rin siyang pang salt water. Siyempre, dito sa Bahrain, isla to. Kung makikita nyo, ang lit-lit ng bansa na to, puro tubig. Napapalibutan siya ng tubig. So, ayan guys, ang gaan ng reel na to. Napaka-smooth. Excited na akong gamitin to. Ikakabit kong linya dito, 0.8, 16 LB yata yung 0.8 PE ko. Braided line X8. Chorinoya, makikita nyo dyan sa screen. AliExpress lang. Ganito rin yung nakakabit sa ano ko. Ito naman PE1, 22 LB yata. Hindi ko matandaan, tagal ko nang binili ito eh. Pero sulit naman siya. Matibay. Tapos smooth lang din yung linya niya. Kaya yun din yung binili kong braided kasi okay naman siya.
mura pa, hindi naman natin kailangan ng mahal. So yan, yung bail niya, smooth lang din. Drag. Ang pinakamasarap na tunog. Ganda rin ng kulay niya. Ewan ko kung babagay dito yung nabili nating knob. Ganyan guys, 205 grams lang. Yung rod ko, yun ang isa sa mga reason kung bakit ito yung pinili ko kasi magaan siya. So karaniwan, kapag nagka-casting ako, mabilis ako mangawit. So kaya mas gusto ko talaga yung magaan na mga setup. And at the same time, yung presyo niya hindi masyadong masakit sa bulsa. Pero titik naman siya sa features. So karamihan ng features niya meron din sa mga high-end reels na kaya naman mas mura siya. So kung ikukumpara mo siya sa Nasky, dito pa rin ako, konti lang ang diferensya. Hindi, mag-Mirabel ka na. Or kung gusto mo naman, or may budget ka na ilalabas, Ultegra ka na o Tradic syempre. So same size siya nung 2,500. Fish all! Palitan natin yung knob. Samahan niyo ako para makita niyo kung paano pinapalitan yung knob na. So kasama niya Nexus 30 ito. Okay lang. Yung size niya. Mukha naman okay. Tara, kabit natin para malaman. There's only one way to find out. Yung mga pasunod yun siyang mga bearing. Karaniwan may bearing na siya sa loob eh. Yung Nasky yata plastic yung nakalagay. So pinalitan ko siya ng bearing doon sa dati kong setup. Check natin kung may bearing ba siya sa knob niya. Pag wala, talagyan natin. Alright guys, tanggalin natin ito. Yan, hugutin nyo lang. Hugot na. So, tanggalin muna natin. Yun! Ikot na. Ayan, tanggalin natin yung screw nyo dito. Ayan, may bearing siyang kasama. So, gagamitin ko yung bearing niya yan. So, ayan, sinasabi sa inyo guys, plastic yung kasama niya, napasunod. Pero sa kabila, meron siyang bearing. So, kuhanin natin yung bearing. Siyempre, original ng Shimano yan. Yun yung gagamitin natin. Tapos yung isa, papalitan natin ng ball bearing para hindi siya plastic. Okay, kuhanin natin ito. So, may goma para dito siguro yan. Malit. At yung mga bearing niya. Yung bearing niya, hanap tayo ng kamukha ng Shimano kasi alam ko pwede rin siya sa Daiwa Reels. So, kuha tayo ng pang Shimano. Tanggalin ko yung nandito. Tapos compare natin kung ano yung ka-size niya. Ilang din pantanggal. Ito yung original ng Shimano. So, parang ito yung ka-size niya. So, ito. So, medyo manipis siya dun sa original ng Shimano. Kung napapansin nyo, ito yung original. Ito yung pasunod. So, kailangan natin ng washer. Meron din siyang pasunod na washer. Yan, dami. Right. So, una, bitan natin ng washer. Tapos, isang bearing. Tigas siya. Maybe yung isa. Yun. Parang sinukat. Tapos ito naman, meron siyang kasunod na tanggal. Counterclockwise. Ay. Yun o, may goma siya guys. May goma siya. So doon na ilalagay yung goma.
may takip siya dito. So, meaning, lalagay ko siya. Ayun! So, nahuhugot pala siya. Protection lang to siguro sa water para hindi pumasok sa loob. Okay. So, pasok natin to. Tapos, tuloy natin yung original na Shimano. Meron din siyang kasamang washer. Hit sa baba. At yung battery. What? And yes, makikita nyo. Ito sa baba. Tapos, tunelyo. Yung tunelyo, pahirap. Ito lang. Okay. Pintes. Siyempre, lagay natin ito. Oh, yung nakalimutan. Siyempre, yung protection niya. Hindi ka ba makalimutan. Okay. Clockwise, pamikit. Oh. So, yeah. Ayan guys, nakabit na natin yung power knob. Nantay nyo naman, smooth na smooth ang ikot. Ganda ng setup, makahuli kaya. Balik na natin dun sa reel. Takip sa kabila. Smooth na smooth. Sarap gamitin. Baka Shimano yan.